Dear Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga ka-confession. Tawagin niyo na lang akong Rose. Sa edad na 32, akala ko ay sapat na ang tatag ng pundasyon ng aming pamilya. Akala ko kapag may maayos kayong bahay, may kagalang-galang na trabaho ang asawa, at may 3 malulusog na anak, ay ligtas na kayo sa anumang unos. Pero nagkamali ako. Minsan, ang pinakamatinding kalaban ay hindi galing sa labas, kundi ang mga lihim na bisyong unti-unting kumakain sa katinoan ng taong pinakamamahal mo. Miss Jamay, sumulat ako para ibahagi ang isang madilim na kabanata ng buhay ko. Isang kabanata na muntik nang sumira sa aking dangal at sa kinabukasan ng aking mga anak. Ito ang kwento ng aking pagkakamali, ang aking pagsasakripisyo sa maling paraan, at ang mahabang proseso ng pagbangon. Nagsimula ang lahat sa Cebu City. Ang asawa kong si Melvin ay isang civil engineer. Respetado siya sa aming komunidad. Isa sa mga lalaking kapag dumadaan sa kalsada ay may pagbati mula sa mga kapitbahay, may paggalang mula sa mga trabahador, at may kumpiyansang dala sa bawat hakbang. Palagi siyang maayos manamit, plantsadong polo, malinis na sapatos, at amoy pabango na tila simbolo ng kanyang tagumpay. Nakatira kami noon sa isang eksklusibong subdivision. Tahimik ang lugar, malawak ang kalsada, may mga puno sa gilid na nagbibigay lilim tuwing hapon, at may guard sa gate na kilala na ang bawat residente. Sa loob ng aming bahay, may simpleng karangyaan. Masasabi kong komportable ang buhay namin. Wala akong mahihiling pa. Tuwing gabi, sabay kaming nanonood ng TV habang naglalaro ang mga bata sa sahig. Tuwing linggo, nagsisimba kami bilang pamilya. Sa mga sandaling iyon, akala ko iyon ang perpektong buhay. Isang pangarap na hindi kailanman magigiba. Pero gaya ng sabi nila, ang sobrang katahimikan ay madalas na hudyat ng paparating na bagyo. Hindi ko napansin na unti-unti na palang nalululong si Melvin sa online casino at stock market gambling. Sa simula, akala ko'y normal na investment lang ang ginagawa niya sa kanyang laptop tuwing gabi. Nakaupo siya sa dining table, nakatutok ang mata sa screen, mabilis ang pag-click ng mouse, at paminsan-minsan ay napapangiti, parang may inaasahang malaking panalo. Para ito sa future natin, madalas niyang sabihin kapag tinatanong ko siya. Para sa college fund ng mga bata. Naniwala ako dahil mahal ko siya. Dahil wala akong dahilan para pagdudahan siya. Pero unti-unti, may nagbago. Naging mainisin siya. Kahit simpleng tanong ko kung kumain na ba siya, ay nagiging dahilan ng pagtatalo. Madalas din siyang tuliro. Nakatingin sa malayo kahit may kausap. O kaya'y biglang mapapabuntong hininga na parang may mabigat na dinadala. Napansin ko rin na palagi siyang puyat. Madalas, gigising ako ng madaling araw at makikita siyang nasa sala. Tanging ilaw ng laptop ang nagbibigay liwanag sa kanyang muka. Maputla, pagod, at tila kinakain ng pag-aalala. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan ng bumagsak ang mundo ko. Isang hapon, habang pinapatulog ko ang bunso naming anak, may malakas na katok sa pintuan. Hindi iyon ang karaniwang katok ng bisita. Mabigat, paulit-ulit, at tila may halong galit. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ng 3 lalaking hindi ko kilala. Nakasuot sila ng simpleng damit, pero ang kanilang mga muka ay seryoso at walang bahid ng paggalang. Si Melvin ba to? Tanong ng isa, sabay abot ng isang papel. Kinabahan ako. Wala po siya, nasa trabaho. Nagkatinginan sila. Tila may alam silang hindi ko alam. Sabihin mo sa kanya, hindi na kami maghihintay. Sabihin mo, bayaran niyang utang niya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko agad naintindihan ang sinasabi nila. Pero nang tignan ko ang papel, mga numero, pirma,
At halagang hindi ko akalaing hahawakan namin sa ganitong paraan. Doon ko naramdaman ng unti-unting pagguho ng lahat. Mga loan shark, doon ko nalaman ng masakit na katotohanan. Ubus ng aming savings, ang aming mga insurance, ang pondo para sa kolehiyo ng mga bata. Lahat, isinugal ni Melvin. At ang mas malala, nabaon kami sa utang sa isang matandang negosyante, si Mang Lupin. Si Mang Lupin ang may-ari ng aming tinutuluyang townhouse at isa ring kilalang nagpapautang na may mataas na interes. 65 taon na siya, pero ang kanyang mga mata ay tila laging may masamang balak. Parang bawat tingin niya ay may kasamang pagsusuri. Parang may kinukwenta siyang hindi mo alam. Sa unang pagpunta niya sa bahay, magalang pa siya eh. Pero ramdam ko na agad ang kakaibang bigat ng kanyang presensya. Mabagal siyang magsalita, pero bawat salita ay may diin. Parang pinaparamdam niya sa iyo na hawak niyang kapalaran mo. Rose, hindi ako masamang tao, sabi niya minsan habang nakaupo sa sala namin. Pero negosyante ang pinasok ng asawa mo. Kailangan niya itong panagutan. Tumango lang ako, kahit nanginginig ang kamay ko. Tuwing darating ang araw ng paniningil, biglang maglalaho si Melvin. Sasabihin niyang may site visit siya sa malalayong probinsya o kailangang mag-overtime. Minsan, hindi man lang siya umuuwi. Iniiwan niya ako sa harap ni Mang Lupin para makiusap. Umiyak at humingi ng palugit. Dumating ang gabi na hindi ko malilimutan. Galit na galit si Mang Lupin. Sinabi niyang kukunin niyang aming mga kagamitan at palalayasin kami sa gitna ng gabi kung hindi daw kami makakapagbayad ng interes. Nanginginig ako sa takot, Miss Jamie. Nakatingin ako sa aking 3 anak na mahimbing na natutulog. Walang malay na ang kanilang bubong ay malapit nang mawala. Tahimik ang buong bahay noon. Tanging ang mahina at pantay-pantay na paghinga ng aking mga anak ang maririnig. Ang ilaw sa sala ay dim, halos kumikislap, at sa bawat anino na gumagalaw sa dingding, lalo akong kinakabahan. Sa labas, naroon si Mang Lupin, nakatayo sa may pintuan, hawak ang kanyang baston, at ang kanyang muka ay puno ng galit na hindi ko pa kailanman nakita. Rose, huling pakiusap na ito. Madiin niyang saad, habang dahan-dahang pumapasok sa loob ng bahay na parang siyang may-ari nito. Kung hindi niyo kayang bayaran, kukunin ko ang lahat. Ngayon na. Pakiramdam ko ay sasabog ng dibdib ko sa kaba. Muli kong sinilip ang kwarto ng mga bata. Magkakatabi silang natutulog. Yakap ang kanika nilang unan. Sa sandaling iyon, parang bumagal ang oras. Lahat ng alaala, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga pangarap, ay bumalik sa isip ko. Nagmamakaawa ako. Lumuhod ako sa harap ng matanda. Pero imbis na habag, isang immoral na kondisyon ang inilatag niya. Dahan-dahan siyang yumuko, inilapit ang muka sa akin. At sa pagitan ng kanyang mabagal at paos na paghinga, narinig kong mga salitang tuluyang sumira sa aking pagkatao. Rose, sabi niya sa kanyang paos na boses, maganda ka pa rin naman. Kung magiging mabait ka lang sa akin, buburahin ko ang interes ng utang niyo. At hindi ko na kayo sisingilin sa upa ng bahay. Mananatili kayo rito ng libre. Alam niyo na kung anong ibig niyang sabihin. Noong una, nandiri ako. Gusto ko siyang sampalin. Ramdam kong pag-init ng aking mukha sa galit at kahihiyan. Gusto kong sumigaw. Itaboy siya palabas. Ipagtanggol ang sarili ko. Pero napalingon ako muli sa kwarto ng mga anak ko. At doon ako natalo. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Melvin? Wala siya sa tabi ko para ipagtanggol ako. Wala siyang kaalam-alam. O marahil, pinili niyang hindi malaman ang sitwasyong iniwan niya sa akin. Sa huli, pikit mata kong tinanggap ang alok ni Mang Lupin. Ginawa ko iyon dahil sa takot na maging palaboy ang aking mga anak.
Ang gabing iyon ang naging simula ng pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Naging kabit ako sa loob ng sarili kong tahanan. Sa mismong bahay na pinangarap naming maging pugad ng pagmamahalan. Doon ako unti-unting nasira. Tuwing dumarating si Mang Lupin, pakiramdam ko ay may parte ng aking pagkatao ang namamatay. Ngumingiti ako sa harap ng mga anak ko, pero sa likod noon ay isang lihim na unti-unting sumisira sa akin. Habang si Melvin ay patuloy na nagpapabaya at madalas nawala sa bahay dahil sa pagtakas sa kanyang mga utang. Si Mang Lupin ang naging haligi ng aming pamilya sa maling paraan. Siya ang bumibili ng grocery. Punong-puno ang rep na dati halos walang laman. Siya ang nagbabayad ng tuition ng mga bata. Mga resibo na dati pinoproblema namin. Ngayon ay parang wala na lang. Siyang nagbibigay ng lahat ng material na bagay. Bagong damit, bagong gamit sa bahay, pati laruan ng mga bata. Sa panlabas na anyo, tila bumalik ang ginhawa ng buhay namin. Pero sa loob-loob ko, araw-araw akong gumuho. Sa loob ng ilang buwan, ang takot ko ay napalitan ng isang mapanganib na pakiramdam. Ang pagdepende. Nakakahiyamang aminin, pero unti-unti akong nasanay sa ginhawang hatid ng pera ng matanda. Kahit alam ko ang bawat sentimo nito ay may kapalit na bahagi ng aking dangal. Minsan, nahuhuli ko ang sarili kong hindi na nanginginig kapag naririnig ko ang kanyang pagdating. At doon ako mas lalong natakot. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Ngunit ang lahat ng lihim ay may katapusan. Isang gabi sa Mandawi, nagpaalam si Melvin na may out-of-town project daw siya. Akala ko'y ligtas ang gabi, pero hindi ko alam. Matagal na pala siyang nagdududa. Tahimik ang gabing iyon. Akala ko, tulad ng mga nakaraang gabi, lilipas lang ito na parang walang mangyayari. Pero sa gitna ng katahimikan, may isang katok. Mahina, pero matalim sa pandinig ko. Hindi pa ako nakakareact nang bumukas ang pinto. Bigla siyang bumalik at nahuli kaming dalawa ni Mang Lupin sa loob mismo ng aming silid. Ang ilaw ng kwarto ay maliwanag at sa liwanag na iyon, walang maitatago, walang maipagkakaila. Ang akala kong magiging marahas na pag-aaway ay naging isang malamig na tagpo. Hindi nagwala si Melvin. Hindi niya ako sinaktan. Sa halip, ang kanyang muka ay walang emosyon. Parang may pader na itinayo sa pagitan naming dalawa. Tinitigan niya lang ako. At sa tingin na iyon, mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o sampal. Tahimik siyang lumabas at tumawag ng mga otoridad. Nakasuhan ako ng pangangaliwa. Nakaranas akong makulong, Miss Jamie. Doon, sa loob ng rehas, gumuho ang mundo ko. Ang amoy ng kulungan, halo ng pawis, kalawang, at lungkot ay tila kumapit sa aking balat. Ang malamig na semento na hinihigaan ko gabi-gabi ay parang paalala ng kabigatan ng aking kasalanan. Tuwing gabi, umiiyak ako. Mahina lang, para hindi marinig ng iba. Sa bawat patak ng luha, binabalikan ko ang lahat ng desisyon ko. Kung saan ako nagkamali, kung saan ako dapat huminto. Doon ko napagtanto ang lalim ng pagkakamali ko. Nasa kagustuhan kong isalbang material na pangangailangan ng aking mga anak. Ibinenta kong haligi ng aming moralidad bilang pamilya. Pero ang mas nakakagulat ay ang ginawa ni Melvin. Sa kabila ng lahat, hindi niya ako iniwan. Pinatawad niya ako. Napagtanto rin niya na ang kanyang pagsusugal ang nagtulak sa akin sa ganoong sitwasyon. Nagkaroon kami ng isang tapatang pag-uusap na puno ng luha at pagsisisi. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakita ko siyang umiyak. Hindi bilang isang lalaki na mayabang at matatag, kundi bilang isang asawang wasak na rin ang puso. Nagpasya kaming lumayo sa Cebu. Iniwan namin ang lahat ng sakit sa lungsod na iyon. Lumipat kami sa Bacolod, sa lumang bahay ng kanyang mga magulang. Doon,
Nagsimula kaming muli. Bumalik si Melvin sa pagiging project consultant at tuluyan na niyang tinalikuran ng pagsusugal. Naging maayos ang aming pagsasama, puno ng pag-unawa at pagsusumikap na muling itayong nasirang tiwala. Lumipas ang ilang taon na tahimik, ngunit nitong nakaraang buwan, muling dumating ang pagsubok. Ang aming panganay na anak ay kailangang sumailalim sa isang maselang operasyon sa puso. Malaking halagang kailangan namin. At kahit nagsisikap kami, hindi pa rin sapat ang aming ipon. Nagsimula iyon sa simpleng pagkahilo ng anak ko habang nasa eskwela. Akala namin ay pagod lang o kulang sa tulog. Pero nang madalas na itong mangyari, kasabay ng paninikip ng kanyang dibdib at pamumutla, napilitan kaming magpatingin sa espesyalista. Hanggang sa isang araw, sa loob ng malamig at puting silid ng ospital, narinig namin ang salitang hindi ko inaasahang maririnig bilang isang ina. Kailangan po siyang operahan. Parang tumigil ang mundo ko. Nakaupo ako sa harap ng doktor. Hawak ang kamay ng anak ko na walang kaalam-alam sa bigat ng usapan. Si Melvin naman ay tahimik, pero ramdam kong higpit ng kanyang hawak sa kanyang tuhod. Parang pinipigilan ng sarili na hindi gumuho. Ipinakita sa amin ang mga papeles, mga detalye ng operasyon, mga panganib, at higit sa lahat, ang halaga. Isang halagang halos hindi ko maipronounce nang hindi nanginginig ang boses ko. Simula noon, araw-araw kaming naghanap ng paraan. Si Melvin, halos hindi na umuuwi. Kung dati ay umiiwas siya sa responsibilidad, ngayon ay tila gusto niyang tubusin ng lahat ng pagkukulang niya. Tumatanggap siya ng kung ano-anong proyekto, kahit malayo, kahit kulang sa tulog, kahit kapalit ay ang kanyang kalusugan. Ako naman, gumawa ng paraan sa maliit naming komunidad sa Bacolod. Nagbenta ako ng pagkain, tumanggap ng labada, at minsan ay nagbabantay ng mga anak ng kapitbahay kapalit ng kaunting bayad. Lahat gagawin ko, basta makadagdag lang sa ipon. Pero kahit anong pagsisikap namin, kulang pa rin. Sa bawat gabi na tinitignan kong anak ko habang natutulog, may takot na bumabalot sa dibdib ko. Paano kung hindi namin kayanin? Paano kung mawalan kami ng oras? Sa gitna ng aking pag-aalala, may isang mensahe akong natanggap sa Facebook. Isang account na may ibang pangalan. Pero alam ko ang boses sa likod ng mga salita. Si Mang Lupin. Napatigil ako habang hawak ang cellphone ko. Parang bumalik ang lamig ng nakaraan. Kahit simpleng, "Hello Rose," lang ang unang mensahe. Ramdam ko na agad ang bigat nito. Nag-aalok siya ng tulong. Malaking halaga. Isang regalo o pamana raw para sa aking anak. Ang kapalit, isang pagkikita lang daw sa isang hotel sa syudad. Isang pirmahan lang, sabi niya sa chat. Habang binabasa ko ang bawat salita, parang may bumubulong sa tenga ko. Isang boses na matagal ko nang sinubukang kalimutan. Para ito sa anak mo. Isang beses lang. Wala namang makakaalam. Miss Jamie, sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng takot at tukso. Kailangan ko ang pera para sa buhay ng anak ko. Pero alam ko rin na ang bawat pisong galing kay Mang Lupin ay may katumbas na bagong kadena. Alam kong kapag pumayag ako, muli kong wawasakin ang tiwalang ilang taon naming binuo ni Melvin. Napaupo ako sa gilid ng kama. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang cellphone. Tinignan ko ang anak ko. Mahimbing ang tulog. Walang kamalay-malay na ang kanyang buhay ay parang nakasabit sa isang desisyon ko. Sa kabilang banda, nandoon si Melvin, abala sa pag-aayos ng mga papeles. Pagod na pagod pero patuloy na lumalaban. Naalala ko ang lahat. Ang kulungan, ang kahihiyan, ang sakit, at ang mahabang panahon ng pagbangon. Huminga ako ng malalim. Tinignan ko ang aking asawa na ngayon ay masigasig na nagtatrabaho at ang aking mga anak
naniniwala sa aking integridad. Pinili kong i-block si Mang Lupin. Pinutol ko ang lahat ng komunikasyon. Matapos kong pindutin ang block, pakiramdam ko ay may isang mabigat na kadena ang tuluyang naputol. Hindi na ako bumalik sa chat. Hindi ko na binasa pang mga sumunod niyang mensahe. Sa halip, lumapit ako kay Melvin. May sasabihin ako. Mahina akong sabi. At sa pagkakataong iyon, pinili kong maging tapat. Hindi tulad ng dati. Ikinuwento ko ang lahat. Tahimik siyang nakikinig. Walang galit. Walang sigaw. Tanging malalim na paghinga at mga matang puno ng pag-unawa. At sa huli, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi na natin babalikan yun, sabi niya. Doon ako tuluyang napaiyak. Naniniwala ako na gagawa ng paraan ng Diyos. Mas pipiliin kong maghirap sa marangal na paraan kaysa kumuha ng perang dudungis muli sa aming bagong buhay. Ang tiwala ng aking asawa at ang kapayapaan ng aking puso ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. Sa mga sumunod na araw, tila nagbukas ang mga pintuan na hindi namin inaasahan. Mga kaibigan na handang tumulong, mga kapitbahay na nagbigay ng kahit maliit na halaga, at mga organisasyong tumulong sa amin sa ospital. Hindi man agad na kumpleto, pero unti-unti, nabuo namin ang kailangan. Ang sakripisyo ay dapat laging nakabatay sa kung ano ang tama. Hindi mo maaaring itamang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa pang pagkakamali. Ang material na bagay ay nawawala, pero ang dangal at tiwala, kapag tuluyan ng gumuho, ay napakahirap ng itayo muli. Sa mga asawa diyan, huwag nating hayaang itulak tayo ng desperasyon sa mga desisyong habang buhay nating pagsisisihan. At sa mga asawang nalululong sa bisyo, isipin niyo ang mga taong nakapaligid sa inyo. Ang inyong mga aksyon ay may epekto sa kanilang buhay na maaaring hindi na mabura kailanman. Maraming salamat, Miss Jamay, sa pagpayag na maibahagi ko ang aking kwento. Isang napakabigat, ngunit makabuluhang kwento mula kay Rose. Maraming salamat sa iyong katapatan. Tunay nga ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon at natututo mula sa ating mga pagkakamali. Ang tunay na pag-ibig ay marunong magpatawad at ang tunay na pagsisisi ay makikita sa pagbabagong buhay. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Rose? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.